ng dalawang alto. Kaya niyo bang kumanta ng may katabing alto? Hindi. May katabing soprano. Ngayon po ay ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo po ngayon ay nasa pagdiriwang ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ang buwan ng Setyembre ay tinatawag ding buwan ng mga katikista o catechetical month. At kasama natin sa misang ito ang mga katikista ng ating parokya na siyang magpapanibago ng kanilang panunumpa upang patuloy na magmisyon sa pagtuturo ng katisismo sa mga kabataan sa ating pong public elementary school. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang pagkukulang at mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Hinirang ng Diyos si Ezekiel bilang propeta at tanod upang himukin ang mga Israelita na magbalik loob at magbagong buhay. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ikaw, tao, ang ginagawa kong bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinaabot sa kanya upang makapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit kapag binabalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Tayo ay lumapit sa kanyang sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y
huwag patigasin tulad ng ginawa ng iyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang ating ginawa, silang nakinabang. Pinaaalalahanan tayo ni San Pablo na bilang mga Kristiyano, nararapat lamang na mamuhay tayo sa pag-ibig at pagkalinga sa ating kapwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao, upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2,
o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nakikiisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page at YouTube channel. Sa lahat ng mga naririto po sa ating simbahan, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Tulad ng ating nasambit, tayo po ngayon ay nasa 23 linggo sa karaniwang panahon. At kung mayroong magbubuod sa lahat ng pagbasang ating narinig, ito ay ang salitang pananagutan. Sabi nga ng isang awit, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Sa unang pagbasa pa lang, malinaw na ipinaliwanag ng Diyos kay Propeta Ezekiel ang kanyang pananagutan tungkol sa kaligtasan ng isang tao o ng kanyang kapwa. Ang sabi niya, ikaw, ginagawa kitang bantay ng Israel. Anumang marinig mo sa akin, ay sabihin mo sa kanila bilang babala. Kapag sinabi ko sa taong masama na siya'y mamamatay at di mo ito ipinasabi o ipinaabot sa kanya upang makapagpagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan, ngunit pananagutan mo ang kanyang kamatayan. Ngunit sinabi rin naman ng Panginoon, kapag pinalaan mo ang masama, gayon may hindi rin nakinig sa iyo o nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. May kinalaman tayo sa kaligtasan ng ating kapwa. Sapagkat tayo'y nilikha hindi lang para sa sarili, kung hindi tayo'y tinatawag na social being. Nakikisalamuha, kailangan ang ating kapwa. At sa ating ikalawang pagbasa, malinaw na ipiniliwanag ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga-Roma kung ano ang pananagutang tinutukoy ng Diyos. At ang pananagutan ay ang pag-ibig. Sabi niya, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo ay mag-ibigan. Dahil ang lahat ng dumadaan sa pag-ibig, ang tanging layon ay magampanan ang pinagmulan ng pag-ibig. At Diyos ay ang pag-ibig. Kaya nga ipinaalala rin ni San Pablo yung iba't ibang mga pagkakasala. Sabi ng ating banal na kautusan, ikalawang bahagi ng 10 utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. Pero ang sabi niya, ang taong umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. O masasabi nating ang pag-ibig ang siyang ating pananagutan sa kapwa. Sa Ebanghelyo, malinaw na ipinaalala ng Panginoong Hesus na tayong lahat ay may pananagutan
para sa ikabubuting pang-espiritual ng ating mga kapatid. Binigyan tayo ng hakbangin kung ano ang dapat gawin kung alam nating ang ating kapatid ay nagkasala. Hindi agad-agad na siya'y ihihiwalay o hindi na pakikialaman. Bagkus, sinabi ng Panginoon, una, kausapin mo. Kung hindi makinig sa iyo, kumuha ka ng 2 o 3 tao upang mamagitan sa inyo. Ikatlo, kung hindi pa rin nakikinig, dalhin mo sa simbahan. At kung hindi pa rin, doon mo palang ituring na hintil o isang publikano. At alalahanin natin, ang kausap ng Panginoon sa kanyang harapan ay ang mga Hudyo. And when they say Gentile, ito yung mga taong labas sa pananampalataya. At hindi kailanman sila nakikipag-usap sa mga ito. Hindi nakikisalamuha, hindi nakikipagkaisa. Kung bagay wala na o putol na ang ugnayan kung ginawa mo na ang lahat ng paraan. Mga kapatid, lahat tayo ay may pananagutan. Sabi nga ng isang manunulat sa filosofiya na si Emmanuel Levinas, tayo ay mayroong pananagutan sapagkat ang mukha ng ating kapwa na ating nakikita, ating namamasdan, ay nagtataglay ng empirical o ethical imperative. The ethical imperative, yung magsasabi sa iyo, you must do something. At ito ay ang pagtulong sa iba. Walang nabubuhay para sa sarili. Tayo'y may pananagutan. Paano natin magagampanan ang pananagutang ito? Unang-una na, ipinapaalala sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pakikialam. Alam nyo, marami sa atin ayaw tayong napapakialaman. Pero may pakialam tayo sa isa't isa. At ito yung tinatawag na kailangan natin ang bawat isa, for we are all our brothers or sisters keepers. Opo, may kinalaman tayo sa buhay ng iba. At ito yung dapat nating tandaan, ng bawat isa ay manangangailangan ng pagtulong ng kapwa. Ang bawat isa ay may taglay na responsibilidad para sa ikabubuting pang-espiritual ng kanyang kapwa. This is the mandate of Christ for all of us. Ang atas ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya nga, huwag nating kalilimutan, we are our brothers and sisters keeper. Pangalawa, alisin daw natin yung kultura ng kawalang pakialam. Alam nyo, sa makabagong mundo ngayon, lalong-lalo na sa mga nagiging setup ng ating lipunan, tayo ay natutulak na wag nang makialam sa ibang tao. Tayo ay nakukulong sa ating sarili. Try to imagine those setups of executive villages. Hindi lang ngayon executive villages kung hindi mayroong mga condominiums. Yung mga magkakapitbahay doon, hindi naman lahat magkakakilala. Maliban lang kung may kapatid o kamag-anak na nasa parehong lugar. Pero mas madalas, wala nang pakialam sa isa't isa ang mga nakatira doon. Yun yung culture of indifference na nabubuo sa atin. At kapag nabuo yung culture of indifference, nawawala rin yung katotohanan na meron tayong kinalaman sa buhay ng ating kapwa. Kaya nga, meron namamasaker na kapitbahay, hindi pa alam
maliban sa nangangamoy na talaga yung namasaker. Bakit? Hindi tayo nakialam. Dati, uso yung kapag meron kang gustong sabihin sa katabing bahay mo, lalapitan mo siya, makikisuyo ka, baka naman pwede. Ngayon, hindi. Kapag may problema ka, itatawag agad sa barangay o itatawag agad sa pulis para yung pulis o barangay ang pupunta sa kanya. Bakit? Dahil napuputol ang ugnayang mahalaga sa pakikipagkapwa. Ano nga ba ang nais ng Panginoon? Ibalik natin ang paanyaya ng unang pagbasa at ng ikalawang pagbasa. Ang ating pananagutan ay ang pagmamahal. Walang sino mang nabubuhay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay nabubuhay para sa isa't isa. Tayong lahat ay may pananagutan sa kapwa. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mapagpatawad ang ating Panginoon sa kabila ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Ipanalangin natin sa Amang Mahabagin na ganito rin ang maging pakikitungo natin sa ating mga kapatid na nagkakasala at nagkakamali. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang Santo Papa, ay pagkalooban mo ng pusong kumakalinga sa mga makasalanan nang sa gayoy masalamin sa kanila ang mapagpatawad na puso ni Jesus. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang mga hukom, mga kawal, mga pulis, at mga bantay sa mga piitan ay maging tapat sa pagganap ng kanilang tungkulin sa batas. Igalang nawa nila ang dignidad ng bawat tao. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Nawa ang makasalanan at mga naliligaw ng landas ay magbalik loob at humingi ng kapatawaran sa Panginoon at makatanggap ng pagkalinga mula sa kanilang pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Naway, yakapin mo, O Diyos naming Ama, ang mga kapatid naming yumao sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Amang mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin, panatagin mo ang aming mga kalooban, at hilumin ang mga sugat ng aming puso. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang, sa banal na paghahain ngayoy ipinagdiriwang, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming ni Roberto na aming obispo, ni Noli ang katuwang niyang obispo at ng tanang kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan namin sa misang ito. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama, dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoon.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsiluhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linis ang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagpagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Paging tapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa aming sarili niya ang taglay, ang alay, bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat para sa taunang pagpapakilala, pagtatalaga at panunumpa ng pamunuan at mga kasapi ng catechists ng ating parokya para sa taong 2023. Mahal naming Cora Parroco, bilang naatasang tagapamuno ng katikis ng ating parokya, San Jose Manggagawa, malugod ko pong inaharap sa inyo ang mga bago at magsasariwa ng kanilang pangako. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, narito kayo upang italaga bilang mga miyembro ng catechetical ministry ng ating parokya. Kayo ba ay nangangakong magiging tapat sa pagsunod at pagtupad sa inyong tungkulin na iniatas sa inyo ng inang simbahan sa pamamagitan ng inyong kura paroko? Opo, ipinapangako namin. Ipinangangako rin ba ninyo na inyong aakay ng sambayanan tungo sa kabanalan bilang mga tunay na halimbawa sa pagiging alagad ni Kristo? Opo, ipinapangako namin. Itaas ninyo ang inyong kanang kamay at sabay-sabay ninyo ngayong ipahayag ang inyong pangako. Ako, Evangeline Clamor, bilang katikis ng ating parokya ng San Jose Manggagawa, ay tumutugon sa tawag ni Kristo at sa tulong ng kanyang biyaya, ay nangangakong magiging masunurin sa simbahan at parokya sa pamamagitan ng aming Cora Paroko. Gagampanan ng buong katapatan at pagmamalasakit ang mga tungkulin at pananagutan na iniaatang sa akin. Tulungan nawa ako ng Panginoong Diyos. Kung gayon, sa bisa ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng obispo ng Diocese ng Antipolo, Lubhang Kagalang-galang Ruperto Cruz Santos, ako bilang inyong kura paroko, tinatanggap ko kayo bilang mga kasapi ng ating catechetical ministry ng parokya, kasama ang mga nakaatang na tungkuling, mga gawain at mga pananagutang taglay nito, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.
Mga kapatid, ipakita natin ngayon ang pagtanggap natin sa ating mga katikista ng parokya sa pamamagitan ng masigabong palakpakan. Bago po ang lahat, nais ko pong pasalamatan ang mga katikistang ito. Bagamat kakaunti po sila, no, makikita at mabibilang ninyo sa 10 mga daliri, kamay at paa. 2 tenga, kulang ang mata, di ba? Pero, iyon ho ay isang hamon sa mga katikista ng ating parokya dahil ilan din ang mga classrooms o mga tinuturuan. Kaya ho, hindi na natin magampanan pa na ang high school ay maako sa pagtuturo dahil kulang ang inyong katawan, no? At hindi magiging madali. Kung kaya nakapokus lang tayo kung hanggang saan lang ang makakaya ng ating mga katikista. Ganun pa man, nagpapasalamat po ako sa inyong mga pagpapagod, sa inyong mga sakripisyo at pag-aalay ng sarili para po sa kapakanan ng mga kabataan ng ating parokya, lalo na sa public school. At ito ho'y pagkakataon din na paanyaya sa mga nais pong makiisa. Baka ho ibig ninyo na magturo rin bilang katikista, masaya ho ang magturo sa mga bata. Ano ho? Kaya makipag-ugnayan lamang kayo sa parokya o kay Sister Vangie Clamor para po makasama kayo sa ating pong catechetical ministry. At ang mga katikis na ito ay magsisimula na sa darating na Martes sa kanilang pagtuturo. Kaya ipagdasal natin na naway magbunga ang misyon ng pagtuturo ng katisismo kahit yung mga basic catechism lang sa ating pong mga kabataan dito sa ating parokya. Muli, maraming salamat sa inyo. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan upang ang Diyos at kapwa'y mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.